So this morning, I'm requesting everybody to please stand and open your Bibles in the book of Matthew chapter 2, and we will read from verse 10 to verse 15. Matthew chapter 2, verse 10 hangtod sa 15. Akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. Matthew chapter 2, Matthew chapter 2, verse 10 hangtod sa verse 15. It says here, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared unto Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. May the Lord add more blessings in the reading of His Word. Shall we bow down our heads and pray? Our most gracious and loving Heavenly Father, nagapasalamat kami, Lord, niining nga pribilehiyo, imong gihatag kanamo, that we are gathered here in your place of worship. Lord, prepare our hearts and minds sa pagpaminaw sa imong mga pulong, sa pag-meditate sa imong mga pulong. Give us the heavenly wisdom, good understanding that we need today, so that, Lord, we can digest properly on your words, that it will an addition in adding more wisdom, understanding sa among kinabuhi. Amahan, pasaylua kami sa mga sala nga among nahimo, ug himuha kami nga worthy nga moatubang di kanimo karon sa pagsimba ug sa pagdaig sa imong ngalan nga si Jesucristo. Lord, thank you so much for the past week nga imong gihatag kanamo, nga sa matag adlaw nga tanan imuha kaming giprotektahan, imuha kaming gipanalanginan, imuha kaming gigiyahan, ug imo kaming gipahinumduman nga among kinabuhi dapat mahimong maayong kapanag-ingnan ug mahimong panalangin sa among isig kaingon. Amahan, salamat sa mga kaigsunan nga naa diri karon, sa mga nag-participate niini nga program. Salamat kay Amahan. Ug ako nagaampo, Lord, gamita ako karon nga adlaw para sa imong kahimayan ug dili sa akong kaugalingon nga glory. And Lord, use me mightily, give me words, fill me with the Holy Spirit. Ug gihatag ang kadaugan kanamo, Lord, karon nga adlaw sa panimbahon. Ug ituguti si Satanas nga magadisturbo, magasamok sa among kasing-kasing ug gunahuna sa among pagpaminaw sa imong pulong. Apan Lord, akong pagkampo gapusa siya ug ilabay siya sa layo nga dapit ug pakabalaan na kini nga lugar. Tabuni sa miling nga dugo ni Jesucristo. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balaan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. Now, pastor, human naman ang December. Unya, nganong kani man nga tong mensahe karon. As you know, when you digest the word of God, it gives another meaning every time nga imong basahon. Gani si Napoleon Bonaparte sa ingon niya, ang Biblia murag buhi, buhi nga butang nga naga-istorya sa iyaha. Conqueror na siya pero tuo siya sa Biblia. So this morning, atong pamalandungan ang Book of Matthew. Book of Matthew, labi na ang chapter 2, is one of the most important verses that proves that Jesus Christ is Lord, He is God, and He is the King of Kings. Dili gi-describe, labi na atong basahon ng verse 10, 11, dili gipakita sa Ginoo kung ang iyang anak na si Jesucristo is tinuod nga Dios nga nagpaka-tao. No? Diyos siya pero tao siya pero Diyos yun siya. It describes that Jesus Christ is a God and the King
of Kings. In verse 10, sa dihang ang upat ka wise men, dili ni siya si Baltasar, Crispin o Basilio, murag lahi ito dito mao. Lahi ito. No. These three wise men, as the word of God, they are from the east. Meaning, kung atong lauman pagyud ang ato ang research, sumala pa sa mga Bible scholars, it could be that these are three kings, ilahang nasod, pero wala gi-specify. But more of it, nakasentro sa atong Ginoo. Because they believe on the Messiah, they believe on the King, nga moabutay pa. And so when they saw the star, they rejoiced they rejoiced with exceeding great joy. Nalipay sila sa diyang nakita nila ang bituon, nga mao ni ang mag-lead sila padulong kang Hesukristo, nga mo'y hari, and dili lang ni sa ordinaryo nga hari, apan He is also a God. On verse 11, when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped Him. You see, Matthew chapter 2, kung nagay mangutana sa imuha, kung tinuod ba nga Dios ni si Jesus Christ, ipunto ang Matthew chapter 2, verse 11. Dili ka pwede muluhod, dili ka pwede musimba, dili ka pwede muhimaya, kung dili Dios ng imuhang katubang. So they fell down and worship Him. Pasalamat ta ang Ginoo nga atong gialagad buhi ug tinuod nga Ginoo. Kaya nga naman, di ba, according to the book of Matthew as well, daghan karong adlawa nagkatapok sama sa atong gihimo. Nagasampit sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, pero atong Ginoong Hesukristo wala nakaila sa ilaha. Pasalamat ta nga atong naangkon ang kamatuoran diha kang Ginoong Hesukristo. Wala nato naangkon ang kamatuoran, wala nato naangkon ang kaluwasan pinaagi sa atong maing buhat, wala nato naangkon ang kaluwasan pinaagi sa atong pagkabuutan, but pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. And this is the very reason every Sunday we should be here to fall down and worship our Lord and Savior Jesus Christ. Layo kay lang gibiyahe. According sa Bible, it took them 4 to 6 months to travel. Mabito, pag abot nila sa Jerusalem, dili na baby. Wherein, baliktad ang ginaportray sa kalibutan. Di ba, apil pagani sila sa kanang ginatawag og bili. Na dito si Crispin, Baltasar, kalimot na ko. Isa nang ngalana na, no? 3 wise men, no? 3 kings, napagani na sila dito sa sabsaban, which is wala. Klaro kay gisulti sa Biblia, pag abot nila sa balay, dili ang sabsaban. Wala sila sa manger, but when they come into the house, did they saw a baby? No, it is a young child. Meaning siguro, at this time, 4 or 6 months old na po si Jesus Christ. Ngunit imanan na to, Matthew chapter 2, it proves that Jesus Christ is God and the King of Kings. Now, at this time, we should understand, no? Ang titulo dahil sa itong minsay karon nga adlaw, God provides even in troubled or perilous times. God always provides in our troubles. Kita nga nakaangkon sa kaluwasan diha kang Ginoong Hesukristo, never gitabiyaan sa atong Ginoo. Kanang magunahon ata nga murag ako na lang man, murag wala na may tabang, imuhara na huna-huna. But God is always there. We may go through dangerous times, troubled times, heaviness, problems, that we are thinking that we are overwhelmed of it. But do not think of it nga ikaw lang, but wala yung kagibiyaan sa atong Ginoo. Even in the times nga gibiyaan na ka sa ubang tao, gitalikdan na ka sa imong pamilya, but ang atong Ginoo never gina siya mo talikod sa atoa. We should understand, even si Jesus Christ, sa iyang pagkatao pa lamang, sa diyang gipanganak siya ni Mary,
Hayahay ba ang iyang kinabuhi? Ha? Lisod, di ba? Kung ikaw karon mga anak, gani karon di ba ginabawal na as much as possible ang mga anak sa balay? Ginabawal na, di ba? No, kabalo bata na. Ginabawal na kay ano. They were thinking nga basin ang training sa midwife or sa tawagan ng binisya gani. Mananabang, mananabang, dili enough. Kung magka-problema, walay facility, daton pa sa hospital. So magkagrabe na noon. So, to make sure, sa hospital na yun mga anak. But at this time, sa dihang gipanganak si Jesus Christ, delikado kayo, kaya nga naman, open siya for infection. Perilous times, ang iyahang panahon nga ninggawa sa di sa kalibutan. Pero gialaw ba sa Ginoo nga nagka-meningitis si Jesus Christ? Nga nagkasakit si Jesus Christ? Despite the fact nga kung asa siya gipanganak, exposed siya sa dili lang kay open area, but naapay hugaw sa mga mananap, katong sagbot, sa tagana, hey, kung asa siya gibutang, even I don't know if sterilized ba ang iyahang lamping nga gigamit, kung asa siya gibalot. This is very dangerous things nga sa iyang panahon pa lamang ha. Pero gialaw ba sa Dios Amahan nga mahimong peligro ang iyang kinabuhi gani? Wala. Wala. Pastor, Ginoo manggod siya? Yeah, Ginoo siya. Pero tao pud ba siya? Remember at the cross, when Jesus Christ was hanging on the cross, usay hangin niya sa atong Amahan, Lord, Father, pwede ba nga imong palabyon ning kupa sa kamatayon sa ako hadlok siya? Even before, when he was hanging on the cross, nag-ampo siya sa atong Ginoo nga Lord, unta, dili ni mahitabo sa ako, grabe niyang kahadlok, kay tao po siya. Even Jesus Christ himself suffered and experienced dangerous, troubled, and perilous things sa iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Pero gipasagdan ba siya sa atong Dios Amahan? Wala. Wala siya gipasagdan. Through Christ, though we have problems, we are troubled. Always remember that we are always victorious. Nabay victorious, pastor, nga maghilak? Yes. Nabay victorious, pastor, nga moagig kalisod? Yes. You cannot consider success or victory kung dili ka moagi og training, dili ka moagi og difficulties, dili ka moagi og hardship. Di ba, mga apply kay tagtrabaho, sa diyang pagpang-apply, interviewon ka kung qualified ba ka. And then kung nipasar ka pagka-interview, dili na sabot pa sabot dawat na ka, moagi pa ka og training, no? Moagi kag exam. Then nagsugod na kag trabaho, but that is not an assurance nga regular na ka, moagi pa kag 6 months probation. Before ni mo maangko ng kadaugan nga nahimo kang regular sa trabaho. Moapod sa atong kinabuhing Kristohanon, kay ngano daghan kaayong Kristohanon ang gahuna-huna nga sa diyang nanatakang Ginoong Kristo, victory na perminti. Yes, victory. Atong ginalantaw ang taste of victory nga lami, but wala nato gina-consider ang proseso padulong sa victory. Yeah, we are victorious. We are more than conquerors. But we will go through difficulties. We will go through tough times. But God will never leave us, no matter what. Mao ginatong timanan. Sama ni ining tulo ka wise men. Dili basta-basta ang ilang gibiyahe. 4 to 6 months nagbiyahe sila. Dili lang ka ang danger sa panahon nga nagbiyahe sila sa dalan, na mga bitin, na mga kawatan. It could be ang ilahang hayop, basig mamatay og kalit. Because they were from the east. Og pag-abot pagid nila sa Jerusalem, wala sila kabalo kung asa, nangutana sila kay Herod. Kay si Herod po mismo, ginapangita niya si Jesus Christ. Kaya gusto po niya patyon, kaya nga no morning gideklara nga hari and he is threatened.
So sa diha nag-inquire ang kining tulo ka wise nga hari nga tao kay Herod. No? Wala po nila gitugan ug asa sila padulong kay mahimong delikado kay ngano man sila mismo also they were threatened by King Herod. But did it stop them? No, it did not. Gani mas ila pa yung gipangita si Jesus Christ ug sa ilang nakit-an sa ilang kalipay nga nakita nila ang Ginoo, nakita nila ang hari sa tanang hari. They fell down and worship Him and they presented them gifts. What are these gifts? Gold, frankincense, and myrrh. Ngano kaha gitagaan og regalo, no? Pwede ra man sila mo bisita, literal mabalaan nato. After nila nga nag-worship, nagsimba kay Jesus Christ, in verse 12 it says here, and being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country in another way. They knew the very dangers nga naa sa ilaha, nga kung mubalik sila sa ilang giagihan padulong kay King Herod, mabalaan asa sila gikan ug matultulan si Jesus Christ. And since God talked to them in their dream, nga ayaw magbalik diri moagi, and so they did. In this verse 12, ginapakita kung unsa kadelikado. Gani mga hari ni sila, mga wise men ni sila, but they follow the instruction, the commandment of our God. Mao ni tinuod nga wise man. Gayna sa atong Ginoo, ayaw mo agi diha, diri mo agi. Di ba daghang Kristohano inanapod, gitudloan na sa Ginoo, gigiyahan na sa Ginoo, pinagi sa pulong niya, pinagi nini nga pagwali, pero dili gihapon mo tuman because they were thinking that we are wise. Kabalo na ko unsa? Lahi na ba po ning meaning sa Bisaya ning wise? Pag may kag wise sa gining tao, no? Aning tawanan ni lahi ba pasabutan sa Bisaya, no? Maro-maro ba? Pero sa atong Kristohanon, dili tay nana, we are truly wise by the word of God. Kung sa atong nadungog, unsa atong nakatunan sa pulong sa Ginoo, atong sundot, because that will be good for us. And so when they departed, ang nabilin, si Joseph, si Mary, ug si Jesus Christ. And at this time, nakabalo sila unsa ka grabe ang ilang sitwasyon nga delikado kay sila nga anytime na isundalo mo abot diha sa putahan kuhaon si Jesus Christ og patyon. Kay ginahunting ang tanang baby ato pa no 2 years old pababa kay patyon. Safe na ang mga tulo ka wise men. But how about ang pamilya ni Jesus Christ, si Joseph, si Mary ug si Jesus Christ? Kristohanon atong timanan, always atong kinabuhi. Sa matag-adlaw nga tanan, atong timanan, number 1 is, God knows what is ahead. Kabalo ang Ginoo unsay atong kaugmaon. We only plan, kaya nato magplano, based sa atong nabalaan, but that is not an assurance nga kanang atong plano, it will work out tomorrow. Kaya nga naman, wala ta kabalo. We only plan on what we have. Like, pili atong kwarta, magplano ta nga, mao ni atong negosyo, mao ni atong himuon for the next 5 years, for the next 10 years. Pero kana nga plano, dili assurance nga 100% it will work out. Kami bitaw mag-asawa before pandemic, when we have this franchise sa Kumon, no? We had the franchise sa Kumon sa Oroqueta. We have good plans ahead. Kaya nga naman, aside nga very profitable, dili lisod ibaligya ang brand nga Kumon. Paspas kay wala pay duha ka bulan ning pick up na din ang customer. Unya ang mga customer dili siya mga kadtong pipitsugin nga mga magpa-enroll diha gikan sa mga 5-star nga mga eskwelahan so nay kapasidad ang mga ginikanan nga mopalit ay mobayad. We have good plans. We have good plans. And that good plans, I know nga akong giampo sa Ginoo nga Lord panalangini and come
2020. It was my birthday nga nag-lockdown ang Misamis Occidental. Birthday na ako, nag-lockdown. March 16, alas 9 sa gabi. Kumbaga, murag nahugno ba? Saan pa itong mga plano? Saan to, no? Napatay, kaning kumon. Mag-franchise kag kumon. Kung siya ingon sa kumon, at least nakakay 1 million. And true enough. True enough. Aside nga nami inani nga franchise, we just purchased a year ago a 4-hectare nga punong. And I have good plans. No? Na si Gladys aning kumon, ako po na sa school, naapoy aning sa fish pond. No? Then si Gladys at that time, ginakuha sa iyang auntie for retainer. Sila ang construction firm. Wala sila yung imoon mo, pirma lang. Ensure na iyahang kwarta kada bulan. Ako po, at that time, sabot na mo sa mayor nga ako'y mupuli as the next board of director after niini nga election. Sa dihang niabot ang 2020 pandemic, nahugno, nawala ang tanan. Everything was on standstill. Huh? And I know nga kamo sa makarelate because you also have good plans at that time. But what can we do? Huh? Instead nga malagot, I look unto God for a message. Lord, unsay mensahe niini? And this should be the attitude nga atong himuon every time nga naay stand still sa atong kinabuhi. Every time nga naay pause sa atong kinabuhi. Nga naman ko'y plano, Lord, nga nung wala kanimo ni siya gihatag sa ako sakit kay Lord, grabe akong pangandam. Well, that is your plan. But only God knows what is tomorrow. And number two, not only that God knows what is ahead, what is our tomorrow, God knows what is best for us. Siguro wala na hitabo tong pandemic. Wala na hitabo tong tanan. Buhi pa si tatay siguro hantod karon. Wala po ko diri karon. Wala po ko nagamit para niini nga buluhaton. Siguro wala po nahitabo nga si Brother Christopher kada gabi na asay live streaming. No? Si Brother Rilk every Sunday wala siya prophetic hour. No? Si Sister Janet wala siya live streaming para sa mga bata. And this is the very reason magplano man ta pero pag dili gani matuman ayaw kasuko. Kaya nga naman, you know what is good for you, but that good for us is not good for God. That is not the best for God. Kaya nga naman, gi-create, giluwas na sa Ginoo dili para sa kahimayaan nining kalibutan but ang kahimayaan sa atong Dios. And that should be in our heart. Sama nining 3 wise men, ning sunod sila. In Deuteronomy chapter 31 verse 6, the word of God says, "Be strong and of a good courage. Fear not, be not afraid of them, for the Lord thy God, He is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee." God knows what is ahead, and God knows what is best for us. Those are 2 things nga dapat natong timanan. We can plan, but that no assurance nga it will work out. Not until ato'y hatag, tanan natong pagsalig sa atong Ginoo. Nga come what may, naaman tayo plano, pero kung dili alaw sa Ginoo, lahi ang iyang direction, then do it, because that is the best for you. And you being here right now, this is the best decision that you have for this day. Na nahimahi ang Ginoo. In Joshua chapter 1 verse 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so will I be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. These words that I will not fail thee, nor forsake thee, gihatag sa Ginoong assurance from the time of Moses, from the time of Joshua, even sa atong panahon karon. Fear not, neither be dismayed.
For I am with you always. Naman tayo, Bible application. I-search ako ng fear not. Diba, ang mugawas diha, 365 words ang mugawas that tells us not to fear. How many days in a year? 365. God's assurance nga ayaw kahadlok. Di budbud pasabot nga di na ta mo plano. Iya mo plano ta. Pero sometimes mo align sa kagustuhan sa Ginoo, labi na pag atong plano nga mahimaya siya. Pero di siya mahimaya, di gyud na madayon. Ha? So unsay nahitabo kay Joseph, kay Mary, ug kay Jesus Christ? In verse 13, God said, and when they were departed, nilakaw na ang tulo ka maalamon nga tao, 3 wise men. What happened next? Behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Mao ni akong giingon kaganiha nga dili gyud biyaan sa atong Ginoo ayon diri. And the angel of the Lord appeared unto Joseph. You know what that means, appeared? Meaning naalang siya sa kilid. Wala giingon diri that the Lord, our God, arrived. Or it came. Pero lahi na mo yung kag-appeared. Nagpakita, ning gawa siya, but pasabot, naara siya sa atua kanunay. We should always remember, no? Hopefully, and prayerfully, walay Kristohanon maingon nga, Lord, asa man ka, sa di ako kang gikinahanglan, walay musulti yung tayong taon ni nana. Kaya nga no, atong timanan, wala tagibiyaan sa atong Ginoo. Kaya nga no, kita mismo, ang atong kinabuhi mismo, ang atong lawas mismo, mo'y templo sa atong Ginoo. And given that fact that we are the temple of God, never siya muhawa, never siya nga pasagdan ta, never nga biyaan ta sa atong Ginoo. And at this time, siguro nangutana si Mary, Joseph, ning hawa na ang tulo ka nagbisita, unsa atong himuon, given the fact nga niingon silang gipangita ning bata. Siguro si Joseph nagka bunga-bunga, unsa kay atong himuna nino? Siguro na-stress si Joseph, mo to nakatulog. Siya natulog si Joseph, nakikistorya sa ang Ginoo sa iya pinaginiining anghel. Ug atong timanan, men in church, wala na usab ang prinsipyo sa Biblia. Even thousands of years ago, nga ang rule sa family is ang lalaki. Sa Biblia in the New Testament, wives, submit yourselves unto your own husbands. And husband, lead the household. Kaya nga no, kita ang gitugyanan sa Ginoo nga mag-lead pinakauna sa tanan nga mahimaya ang atong Dios. Ug asawa, kung imong nakita gani ang imong bana, nagpaluya-luya, nagpakuya-kuyakoy, pitke ang dalunggan. Kuhita, uy, ikaw ba'y lalaki? I-lead me nga mahimaya ang atong Ginoo. Huh? The Lord did not appear unto Mary. It appeared unto Joseph. Huh? And this should be the reason nga kitang mga lalaki magpakabrighta sa pagtuon sa Biblia. Kaya naadiri ang tinuod nga kaalam. Huh? Naadiri ang tinuod nga giya. Unsaon nato pag-lead ang atong pamilya. So sa naitabo, in verse 13, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. And be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. Huh? God guided the whole family in this time of trouble. And God's instruction is very clear through His Word.
Muna kita kung maglibog, nganong naglibog ta kay ngano kulang siguro ang ato ang focus sa pag-meditate, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. That could be the reason. Kung anong usahay clouded ang atong hunahuna kay kulang ta sa kaalam sa Ginoo. But when we knew the Bible, we knew the Word of God, we understand the Word of God, everything in our path is very clear. God's instruction in our lives is very clear. Sumalagod sa gingon sa atong Ginoo diri kay Joseph, iyang gi-address, asa mo padulong, unsa inyong himuon, paghulat mo didto. Mo puna sa atong kinabuhi, kung anong usahay, maglibog ta asa ta padulong, kay siguro kulang ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Joshua chapter 1 verse 8, kapila nato na sigbalik-balik, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Day and night. Kaya ano man sa inyo diha, diri na to makaplagan ang giya. Tama nga giya, tama nga pamatasan, tama nga panghuna-huna, tama nga kasing-kasing, tama nga pulong nga mugawas sa atong baba. Ug kung tama tanan nga nahimaya ang atong Ginoo, sa inyo diha, the later part, for then thou shalt have good success and a prosperous life. Kagabi sa devotional nato na take up din ni Brother Christopher. Dili kwarta ang nagamatter sa atong kinabuhi. Dili ang bahandi ang nagamatter sa atong kinabuhi. Yeah, we need those things. We need those things. But pinakauna dapat mga magmatter sa ato nga mga believers in Christ is ang mahimaya ang atong Ginoo. Siguro gikapoy na mong paminaw sa ko aning example patanaw si Job. Si Job, kadaadlaw siya gasimba. Kadaadlaw siya gasimba. And because of that dedication, unsay nahitabo, even si Satanas dili kahilabot sa iyang basta-basta, nananghid pa siya sa atong Ginoo. You want that life? Yes, I want that life. That is why we do this every day sa atong kinabuhi, for we should have a proper instruction and proper guidance sa atong kinabuhi. Mapod nahitabo kay Joseph o siya ang tibok panimalay. Si Joseph nga amahan. No? Kita nga mga men, nabi po tayo mga weaknesses. Natay panahon nga maluya. No? But one thing for sure, nga assurance atong Ginoo, when you look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, you will never fail to plan for your family what is good and what is not good for your family. So sa naitabo, ingon ang Ginoo, hawa mo diha sa Jerusalem, Joseph. Kay delikado, dili lang kay kinabuhi ni Jesus Christ, as well usab kamong duha nga magtiayon, delikado gyud kay inyong kinabuhi. Asa sila gipadto, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. Kabalo mo say meaning aning Egypt? Egypt represents our world right now that is full of darkness, full of lust, full of sins. Diba? For how many years? Hundreds of years nga nahimo slave ang Israel sa Egypt. Mopod, sa atong kinabuhi usab nila. Pero nagduha ba si Joseph nga mosunod? Lord, delikado na gani mi diri sa Jerusalem. Dadon pagid mo dito sa Egypt. Nga delikado pod. Asa man gid Lord? Delikado diri, pahuaon mi nimo. Nya dato mo nimo dito, delikado gihapon. Nadungog ba nato nga nagreklamo si Joseph? Wala siya nagreklamo. Gana ingon siya in verse 14, when he arose, wala siya nagduha-duha. Sama kay Abraham, sa diyang gingna sa atong Ginoo, Abraham, hawa ka diha, ana imong lugar, dadunta ka sa lugar nga ikaw pagpanalanginan nako. Mausab sa atong kinabuhi, naabay safe place diri sa ato ang lugar. Wala ba ya? It is only God, His mercy and grace kung anong kadaadlaw buhi pa ta. Walay maka-assure sa ato nga forever ta nga mabuhi nga haruhay, wala. It is only by the grace of God. Pila ka kabugtaw ron na wa ka mata. Natulog ka gabi pero wala ka mata.
Mao na everyday sa itong kinabuhi. Wala tay angayan, ireklamo sa atong Ginoo. Wala tay angay, nga ibagutbot sa atong Ginoo. But we should follow and obey what is God's commandment. Sama kay Joseph, ning bangon sila, nang hipo sila, niadto sila padulong sa Egypt. Thinking, mubalhin ka, unya wala kay insaktong bala. Unsa may imong gastuhon? Pobre biya ni sila. Mabitaw nga dito sa sabsaban na napanganak si Jesus Christ. Kay although naiin pero na sila kwarta but not enough nga mo adto sila sa katong mga luxurious nga lugar nga dito si Jesus Christ ipanganak. Pobre sila. Pero sa dihang giingnan sila sa Ginoo nga, Joseph, adto mo sa Egypt. Ayaw kahadlok. Tinuod man wala nahadlok si Joseph kay gabalo mo nga no. Days before sila pa biyahion sa atong Ginoo. Unsay nahitabo, di ba naitulo ka? Wise men bisita sa ilaha. Ug ang ilang regalo, unsa ilang regalo? Gold, frankincense, and myrrh. At that time, these are very expensive. Pero wala gi-quantify sa Biblia unsa kadaghang gold. Wala gi-quantify sa Biblia unsa kadaghang frankincense or myrrh. But I believe so. It is more than enough nga ilang gikinahanglan para sa ilang biyahe, para mag-settle sila bago dito sa Egypt. You see, kung musabit lang kita sa atong Ginoo, no? Everything will be okay. Huh? I know God has prepared to each and every one of us a chest of gold, frankincense, and myrrh. Naalang sa atong kasing-kasing o say dili ta mo sunod, mao na dili ihatag sa Ginoo niini nga panalangin kay nganuman. Tanawa si Joseph. Ha? Wala siya reklamo. Kabalo siyang delikado pero kabalo siya nga ang nagsugo sa iyaha ang Ginoo. Wala siya angay, kabalakan. Everything was provided. Ha? This is the very reason, maskin pa naa sila sa sitwasyon na delikado ilang kinabuhi. Pero wa sila nahadlok. Kaya nganuman, i-provide sa Ginoo. Si Elijah bitaw, sa dihang gihanting siya ni Jezebel o ni King Ahab. Tago siya sa langob, gipasagdan ba siya sa Ginoo? Wala baya. Padayon gihapon siya. Si Paul bitaw in the book of Acts, sa diyang gihanting siya sa mga leaders sa church, kauban ng mga Roman soldiers, given niya, maski pag muadto siya sa Rome, kabalo siyang patyonon siya, pero nahadlok ba siya? Wala. Pero gapadayon siya because he knew nga maski naa pa siya dire, ang lugar nga asa siya padulong, naa na si Jesus Christ ito gahulat sa iyaha. Huh? Remember, God knows what is ahead for us. God knows what is our tomorrow. And God knows what is best for us. And given those 2 points karon nga adlaw, wala tay angay kabalakan, wala tay angay kadudahan sa atong Ginoo nga dili ta mosunod. Sinitabo kay Joseph? Huh? He did not know what is ahead of him. Naa siya'y plano, pero di siya kasiguro nga mo-work out. So, ang gihimo niya, their plan is to follow who knew what is there tomorrow. And that is through Jesus Christ. At that time, they were surrounded with troubles. Patyununon sila. Ginahunting sila. And they don't know what is best for them. Whether they will stay or go to the other way. Ilang nabalaan. Pero silang gihimo, they obeyed God who knew what is best for them. I know siguro sa toa karong adlaw, medyo lisod i-digest. But what can we do? We are uncertain of our tomorrow and we don't know what's best for us. But only God knows what is our tomorrow and only God what is best for us. Kaya kung ako mismo, I'd rather obey God rather than man.
I would rather obey God's plan for this ministry rather than other men. What does the Bible says in John chapter 15, verse 7? Open your Bibles. In John chapter 15. No, John chapter 3, I mean. John chapter 3, I mean. John chapter 3, verse 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Gipadala sa Diyos Amahan si Jesus Christ dili sa kalibutan, dili lang kaya pagluwas sa tuwa, padulong tata sa impyerno. When the Word of God says here, that He might be saved, God did not send His Son here para pag-condemn sa tuwa, para usab pagluwas sa atong kalisod, para pagluwas usab sa atong kapahamakan nga kita mismo ang nagbutbot og plano. And that is a fact. In verse 18, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Mao na ang kinabuhi sa isa ka Kristohanon nga dili mo sunod kang Ginoong Kristo, kundi na ang iyahang kinabuhi. Ginakundina. Lisod. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son. Verse 19, and this is the condemnation, that light is coming to the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Kristohanon atong timan-an. We are justified. We are still sinners, saved by grace. So long nga naata diri sa kalibutan, makasala ug makasala gyud gihapon ta. But what God is reminding us today, kung dili ta gusto makondina sa atong Ginoo, di ta gusto matunglo sa atong Ginoo, tuo ug sunod kang Ginoong Hesukristo. Mora man na. Natay butang nga di makontrol, then so be it. So long nga kita mismo gasunod. Kaya nga dili man nato makontrol ang kinabuhi sa ubang tao. Pero pwede nato makontrol ang ato ang direction diha padulong sa kahimayaan sa atong Ginoo. And mo na yang giingon, kung musunod ta, panalangin. Kung dili ta musunod, kundi na asa ka karon. Panalangin o condemnation. Kaya nga naman, it is natural sa tuwa. Sulti pa dili, di ba? Because their deeds were evil. Tananta na ini nga attitude. But we have a choice. Sama sa 3 wise men, they choose to follow God's direction. Sama kay Joseph nga nag-lead sa iyang family, he chose to follow God's direction rather than his own instinct, because he do not know if his plan will work out, and he did not know kung iyang plano is the best for them. In verse 21, John 3:21, but he that doeth truth cometh to the light. Wala mi nang sabot ni Brother Christopher sa iyang Sunday school, pero nagmatch ang amo ang topic. He that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Kristohanon, our life would be at its best, and our plans would be great kung kining tanan atong i-align sa atong Ginoo. Kaning atong kalisod, ayaw na sama kay Joseph, kisa ko'y magdahom. Ganay mo abot sa ilang balay, naghatag og gold, naghatag og frankincense, naghatag og myrrh. Thinking nga, okay na siguro ni, pero wa sila kabalo sa other plans atong Ginoo nga mas best pa para sa ilaha. Although delikado, pero sunod sila. Pero wala sila kaba, kaya nga naman, gisupply sa Ginoo tanan ang ilang gikinahanglan. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Let us pray. Labing balahan og langit nun nga Amahan,
Lord, salamat kayo sa imong mga pulong. Salamat sa pagpahinumdum. Salamat sa pag-warning ka namo. Ama, nasad ikaw sa among mga kalisdanan, problema, kabugatong nga ginaagihan ka. Lord, we have the ability to plan, but we do not know if that is the best plan that we have. Only you can lead us to the best things in life. And Lord, as what you have said in John chapter 3, verse 17 to 21, if we do not want condemnation, we should rather follow and obey you. Lord, help us to have that servant's heart. Help us to have that humble heart to always follow you. Because you know what is best for us. Lord, this I pray in the name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen. Ako'y balik sa tong song